Marahina hapon po sa Indogabus. Takulang onra po na maimbitahan kan Naga City People's Council sa Indo pong General Assembly. Kamo po, dakulang inspirasyon sa ko. Pasensya na po, mayo ako dyan in person, nagpaparahay pa po hali sa COVID para po day makaulakit. Ako po si Ken Abante, tubong Kanakman, Iriga sa Kanaga. Ako po sa rong community organizer, maestro, as in policy researcher hali sa We Solve Foundation, sa pong NGO na tulong taon mi na pong tigpapadalagan. Ang mission po kang We Solve iyo ini. Pakusugon ang boses kan ordinaryong tao para magtarabangan ang buong komunidad na baguhon ang maski anong bulok na sistema. Igo po akong tulong istorya manungod digdi. Inot, istorya kan tarabangan. Ikadua, istorya kan mga sistemang dapat baguhon. Saka ikatulo, istorya kan pagpapakusog kan boses kan tao. Inot na istorya, tarabangan. Kan 2021 po, sa kasagsagan kang pandemic, si papa ko po nagkahilang. Na-diagnose siya ng cancer sa colon, sa kahilang sa atay. Tig-operahan siya para mahali si tumor sa iyang bituka. Kinaipuan niyang mag-chemotherapy ng dakol na rounds, saka mag-dialysis tulong beses kada semana digdi sa Naga. Naging hababa si resistensya niya, lalo na sa COVID. Masakitan po ining panahon na ini para sa pamilyami. Kansi nag-uli po kami, hali sa pag-opera sa iya, nagpuon pong magparalangkaw si kaso sa COVID digdiyo sa Naga. Nag-surge. Nagkaigwang panahon na paano nang maray si mga morgue sa ospital na dai na nga ni nagkakasya ang mga gadan sa mga funerarya. Nagigiramdaman po siguro nindo ito. Dakulon mga frontliner, mga doktor, saka mga nurse, nagkakahilang, mga pasyente nagagadan. Kaiba na po duman si mga pinsan ko sa ka-auntie na nagtatrabaho sa ospital, nagkahilang din po sinda. Dakol pong nag-post sa Facebook na angguton sa syudad dahil sa surge. No? Iba talagang rason para maanggot. No? Maski po ang syudad kang Naga, nahihiling na seat of good governance, overwhelmed na maray sa pagsakat kan kaso. Once in 100 years lang pong nangyayari ang araw kaning pandemic. Pero likely, dahil sa climate crisis, lalo pa po ining magiging mas common. Sana daiman. Pati po ako kang mga panahon na ito, kinarabahan, natakot. Si Papa kaipuhan magdialysis sa chemo pero posibleng mahawaan siya ng virus sa mismong ospital na tigdudumanan niya. Para sa kuya po, si COVID-19 response kan syudad, saro sa mga sistemang kinaipuhan baguhon para maging ligtas si Papa sa kaangabustang mahal sa buhay. Ang kinaipuhan po digdi, magtarabangan. Kaya ang ginibumi po kadto, binuumi si Tarabangan kontra COVID, si COVID response volunteers na iba-ibang sektor ang miyembro. Tulo po si ginibumi. Inot, nagpuon po siya sa pagdangog o inaapod mi po sa We Solve na community listening sessions. Nagkaigwa po kaming mga Zoom call para madangog ang feedback ng iba-ibang mga sektor. Mga pasyenteng nag-agi sa serbisyo kan syudad, frontliner, nurse, doktor, mga tugang tanahali sa simbahan, mga nagnenegosyo, media, kaibanan na din po digdi si mga people's organizations, kaibanan na po ang NCPC. Halos 5 session po garo kaming daralian na nag-meeting. No, simple lang po si hapot digdi sa mga community listening sessions na ini. Ano si experience nindo? Paano daw ini mapaparahay? Tapos paano daw kita matarabangan para masolusyonan ini? Ginibungoy po ini sa kada sarong aspeto kan COVID-19 response, no? Si prevent, detect, isolate, treat, reintegrate, saka vaccinate. Pagkatapos po kan pirang aldawsa na, tigpresentame po si results kay Mayor Nelson Derecho. Ini po si pangadawaming tigibo. Naghagad kaming tabang sa champion counselor mi, si Consi Miles Rakid Arroyo, para mag-set ning meeting. Duman po sa mga listening session, dakol talagang anggot dahil naging maray si inot na experience ninda o nagadanan sindaning kamag-anak. Pero importante po sa meeting na ini na nakabase sa ebidensya ang pagpresenta. No? Base sa feedback kan komunidad para mas madangog ning mas klaro kan mga nasa poder. Ang tono po kang naging meeting na ini, paano po kita matarabangan para masolusyonan ini. Tapos ini na po si pangatulong nangyari. No? Pinatukaw po kami ni Mayor sa task force para labanan ang COVID-19
para makatabang po sa implementasyon kang syudad. Kaibanan ang syudad, nakamobilize po ang Tarabangan nin lampas 300 volunteers para mapababaan COVID surge. Nag-test po kami nin lampas 1,500 na katao sa saindang mga harong sa swab cab ni VP Lenny tapos opisina ni Kong Gabi. Nakapabakuna po kami ning more than 1,700 na nagenyo off-site. Naka-inspect ning lampas 270 na establishments para sa safety seal and prevention. Nag-monitor po ning mga pasyente, nagtulod ning mas patas na distribution kang bakuna sa mga probinsya. Ang resulta po kan Tarabangan na ini, napababa si kaso sa dikit lang na semana. Tas safe ang naga, naging safe si Papa. Ngunyan po, sa hirak nin Diyos, nagre-recover na siya. Mayo na pong ebidensya na nag-spread si cancer niya. Kaya dakula po ang pasasalamat ko sa gabos na volunteers, saka po sa syudad na pinalaog ang Tarabangan kontra COVID-19. Kanto po nagko-coordinate ako pero dakulan po talaga kami na nagtabang. Dakulan kita na nagtabang. Salamat po sa pagsalbar sa buhay ni Papa. Sa mga isyu po kaning arog kang public health, saka mga isyu na sistema ang urulay, magkadugtong po ang satuyang mga salud. Kaipuhan safe ang gabos para safe ang kada saro sa to. Kaipuhan magtarabangan. Dakol po kitang lesson na dapat nanudan hali sa pandemya. Ang virus arog kang COVID-19 garo aso. Mas nakakahawa pagkulub. Tahali sa hangos kang iba. Ang virus. Dapat magbukas din mga bintana para may fresh air para dai magkulub ang virus. Maggamit HEPA filter. Mag-mask pag may sintomas, mag-isolate, darahon ang bakuna sa mga barangay, magpa-booster. Ining mga lesson po na ini, dapat daita malingawan para dai na maulit ining nangyaring maraot sa satuyang syudad. Maski po napababa ta si kaso, worried po ako ta ining mga preventive mechanisms na ini, dai na po natatrack o na mamonitor ngunyan kang syudad. Ako po nga ni, nagka-COVID ulit, tamas kinakamask ako, dai na po as careful ang iba. Magkakadugtong po ang satuyang mga salud. Kinaipuhan ta pong magtarabangan para kaipuhan ta pong magtarabangan para daina ini maulit. Yan po si inot na istorya. Ini po si pangadawang istorya. Istorya kan mga sistema na dapat mabaguta. Nagtatabang po ang WeSolve sa Naga City People's Council sa pag-implementar kang inaapod tang People's Budget Ordinance of 2017. Ini po magayuno na ordinansa na nagpapakusog kang participation kan sa tong mga sektor sa budget process. Lead author po kaini si dating Consi Miles Rakid Arroyo, saka inspired po kantong bill na tig-file ni dating Kong Lenny kantong nasa kamera pa siya. Pero di po nakapasa sa national level. Kaibanan mi po sa operations kaini ang very hardworking na executive director kang NCPC na si Ma'am Kikay Belmin, si Ma'am Nina Ruizo saka ang secretariat, very hardworking. As in, on board po kang NCPC na pinapamayuhan ni Chair Nono saka mga supportive na board members. Tano ini importante? Inot po, tahali sa tuya, mga ordinaryong tao, ang poder. May upo sa mga opisyal. Kita pong mga tao, kita mga botante, ang nagtataoning poder sa mga opisyal. Nagbabayad din kita ng buwis na pinagsakitan ta. Kaya igwa din po kitang say, no? May key kita, igwa kitang poder na aramon kung paano ginagastos ang 1.5 billion pesos na budget kan syudad kada taon. Kaya last year po, kaibanan ang 11 na sektor, nag-workshop po kami sa nakabuon ng mga proposal na minaabot na 50 million pesos. Kaibaan sektor kan PWD, labor, youth, business, women, LGBTQ, as in, iba-iba pang mga sektor. May ibang nakapasa na programa, pero di pa po kaya nakapublish si budget sa taon ngunyan sa city website. No? Mayo na po, medyo worried kami na di pa siya nakapublish. Kaya di mi pa po ma-confirm talaga kung guraano. Pero, may mga nakalaog na sure. Tigko follow up mi po na maging mas transparent ang syudad sa pag-post kang budget kaini, kang buong syudad, saka sa mga paghihira digdi. Gusto ko pong i-share si iba mi pong mga nadiskubre digdiyo po sa engagement na ini ever since last year. Ang nahiling mi po sa samuyang pag-aadal,
dakul man na mga naging improvements ang satuyang syudad over the past few years. Halimbawa, sa ekonomiya, madali man ang pagnenegosyo, sabi kang mga negosyante. Pwede pang mapadali, pero nagkadali man. Competitive ang syudad, dakul nag-i-invest. Sagkod, dakul man anggad kaipuhan na ayuson ng mga sistema. Ini po si dikit na highlight sali sa mga sectoral committee meetings, nangunyan po no iniimbitahan kang syudad mismo ang satuyang mga sektor para magpartisipar. No, duman sa mismong paggibo kadtong proposal kang executive ni mayor na sinesend niya sa sanggunian. No? Ako po, inot, nakilagan po na ako na mayo po kitang waste treatment facility sa satuyang public market. Gustong sabihon si mga liquid waste nagdidiretso po sa salog. Halos nagtriple ang basura kan syudad sa nakaaging dekada. Kulang na ang mga espasyo sa market para sa mga gustong magnegosyo, lalo na po duman sa tigko-coach ko pong sector, ang PWD. No? Gusto mo po ninda ning additional stalls para po sinda makabenta kan sa indang tapos magkaigwa po sinda ning livelihood. Kaipuhan ta pang mag-generate ning mas dakol na trabaho, saka mag-integrate ning tourism products. Kaipuhan pong mag-catch up ang learners ta. Sa tuya pong mga rates in education nagbaba during the pandemic, paano daw makarecover ang learners ta? No? May mga backlogs pa po kita sa classroom. Maski po nagko-construct naman ng classroom sa tuyang syudad. Dakol pa ang mga mayong maistaran na urban poor. Pero di pa po nagkakasundo sa mga numero kumpira. No, ang buong housing backlog po kang syudad anywhere between 5,000 to 19,000 bako lang po ini sa urban poor pero sa buong syudad. No? Nagbabago po ang mga figures na ini kaya kaipuhan aram ta po ining mga detalye na ini. Kaipuhan yung mas maayos na database para sa mga parauma, lalo na para sa pag-assister sa post-harvest facilities, marketing and management. No, nagdakula ang utang kan syudad ning 10 beses ining nakaaging 5 taon at saka nagahapot po ang mga sektor kung saan ini napaduman. No? Ini pong mga issue na ini, tigtatry masimbag digdiyo sa mga sectoral committee meetings na ini. Komplikado po ining mga issue na ini, kaipuhan talaga ning maayos na conversations, pag-urulay, na kaya tapang mabago, no? Pag kita nagtarabangan. Kaya ang imbitasyon ko po sa gabos na miyembro digdi, kita po magpartisipar sa mga meeting na ini, magipo kitang mga budget monitor, para mapondohan taan mga aktibidades na gusto ta talagang mapondohan kadtong mga buwis na binabayadan taman. No? Importante mapondohan ining bakuna, mapondohan ining mga health interventions na ini. No? Again, ang poder po hali sa tao, ang buwis hali sa tao, kaya igwa po kitang K, no? Na makiaram digdiyo sa budget po ang satuyang syudad. Yan po si pangadawang istorya. Ang panghuring istorya po, istorya kang pagpapakusog kan boses kan tao. Tadigdi po ako sa naga nag-adal, digdi ko man po nanudan, posible pala na magkaigwang marahay na politika. Nagdakula po ako sa time ni Mayor Jessie, nahiling ko po si improvement kang naga over while I was growing up. Na-realize ko po na bakong gabos na politiko maraot, no? Daig ipuhang maati o kurakot. No? Orgulyo ko pong maray ang naga. Tabinuhay sa kan naga ang pagtubod sa good governance. Sa matino asin mahusay na paggobyerno. Alagad nanudan ko po sa Naga City People's Council na bako sa nainihali sa satuyang mga lideres. Ining maray na paggogobyerno, minapuon sa ordinaryong tao na makusog ang paninindugan na ini maging bukas, transparent. Ini mag-encourage na magpartisipar ang ordinaryong tao, participation, para magkaigwang pananagutan kita sa kada saro, accountable. Igwa pong kanta, no? Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Pero araw po yan kayan. Dakula po ang inspirasyon ko na nakukuha sa Naga City People's Council. Taka mo po ang ehemplo sa buong mundo. Kang araw po kaning pamamahala. Kaya po nagtutubod ako na pag napakusog ta palalo ang boses kan ordinaryong tao, pag nagtarabangan kita, kaya tang maparahay an maski anong bulok na sistema. Ako po, tigi-invite ko po kamo na bisitahon po ang
bit.ly/Naga Open Data para po maging mas aware kita duman sa mga datos na pwede tang gamiton para sa mga sectoral committee meetings, para makapag-participate kita na mas hararom digdiyo po sa mga importanteng pag-urulay sa tuyang syudad. Again, importante po ang mission, common po ang mission tana ini. Both WeSolve and Naga City People's Council aim na mapakusog ang boses kan ordinaryong tao para magtarabangan ang buong komunidad na mabago, na maparahay ining mga sistema na ini na naguhulma kan sa tuyang mga buhay. Diyos mabalos po sa Indogabos and sana po maging maray ang pag-urulay sa tuyang General Assembly.